Sa simula, ang pamilya ni Carla ay mahigpit na tumutol sa kanyang pakikipag-date kay Alvin. Ang usaping, ito ay may kinalaman sa pinagmula ng pamilya ni Alvin at nasabi ng mga magulang ni Carla na magdudusa ang kanilang anak habang buhay kung si Alvin ang kanyang makakasama. Dahil sa pre-assure ng pamilya, madalas mag-away sina Alvin at Carla. Though the girl loved the guy deeply, but she always asked him, "Gaano kalalim ang pagmamahal mo sa akin?" Dahil minsan si Alvin ay mukhang hindi sersyoso sa kanyang mga salita, ito ay madalas na nagiging sanhi ng labis na pagkabalisa ng Carla. Dahil diyan at ang panggigipit ng pamilya ni Carla, madalas uminit ang ulo ng dalaga. Samantalang si Alvin ay tahimik sa tuwing makitang mainit na ang ulo nito. Makalipas ang ilang taon, sa wakas ay nakapagtapos ang lalaki, ngunit kailangan nitong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Bago umalis ay nag-propose muna siya sa dalaga. Sinabi nitong, "Hindi ako masyadong marunong magsalita, pero ang alam ko lang ay I love you. Kung papayagan mo ako, habang buhay kitang aalagaan. Tungkol naman sa pamilya mo, susubukan ko ang aking makakaya na makipag-usap sa kanila. Papakasalan mo ba ako?" Ang tanong ni Alvin. Pumayag naman si Carla at dahil sa determinasyon ni Alvin, ang pamilya ni Carla tuluyang bumigay at pumayag na sila ay magpakasal. Kaya bago siya umalis, ay nagpakasal sila. Lumabas ang babae sa working society, samantalang ang lalaki sa ibang bansa nagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Ipinaparating nila ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng mga email at tawag sa telepono. Kahit na mahirap, ngunit pareho silang hindi naisipang sumuko. Isang araw, habang naglalakad si Carla papunta sa kanyang trabaho, nasagasaan ito ng sasakyang na nawala ng preno. Nagising ito sa loob ng hospital. Nakitang niyang nakaupo ang kanyang mga magulang sa tabi ng kanyang higaan. Saka pa lamang niya napansin na she was badly injured. Nakikita niyang umiiyak ang kanyang ina, gusto niya itong yakapin. Gusto niya itong kausapin ngunit walang lumabas na mga salita sa kanyang bibig. Napadilat ito, wala na siyang boses. Pinaliwanag ng doktor na nabagok ang kanyang ulo at napektuhan ang kanyang boses. Habang nagpapaliwanag ang doktor, ay hinimatay si Carla. Habang nasa hospital si Carla, ay wala na siyang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Tahimik itong umiiyak, lahat ay nanariwa sa kanyang isipan. Hanggang sa nasanay na ito, maliban sa kanyang telepono na panay, ang ring. Nasasaktan si Carla sa tuwing nariring ang kanyang telepono. Ayaw niyang malaman ni Alvin ang lahat ng nangyari sa kanya. Ayaw niyang makaabala sa mga pangarap nito. Maingat niyang kinuha ang kanyang telepono at nagsimula ng magmensahe kay Alvin. Sinabi niyang hindi na siya makapaghintay pa at maghanap na lang siya ng iba. Nakatitig si Carla sa kanyang telepono na walang tigil sa pagtunog. Walang tigil sa pagtawag si Alvin. Napaiyak ito habang nakatingin sa telepono. Nagdesisyon ng mga magulang ni Carla na lumipat. Umaasahang makalimutan ni Carla ang lahat ng mga pinagdaanan nito. Bagong kapaligiran para kay Carla. Natuto siyang mag-sign language. Bagong buhay ito para sa kanya. Pinaniniwala niya ang kanyang sarili na makakalimutan niya si Alvin. Isang araw ay dumating ang kaibigan ni Carla na si Janice at sinabi nitong dumating na si Alvin. Kinausap niya ng masinsinan si Janice na huwag sabihin kay Alvin ang lahat ng nangyari sa kanya. Tumango naman si Janice. Mula noon ay wala nang narinig si Carla mula kay Alvin. Taonang lumipas, dumating si Janice at may iniabot itong isang envelope kay Carla. Tahimik niya itong binasa. Ito ay isang invitation letter, kasal ni Alvin. Nalungkot ito, ngunit laking gulat niya nang makita niya ang kanyang pangalan. Sila ni Alvin ang ikakasal. Tinanong niya si Janice sa pamamagitan ng signed language kung ano ang nangyari. Sa halip, ay nakita niyang nakatayo si Alvin sa pintuan. Nakangiti. Nag-sign language ito na ang ibig sabihin ay isang taong siyang nawala para mag-aral ng sign language. Sinabi din nitong hindi niya nakalimutan si Carla at hindi kalimutan kailanman. Bigyan mo ako ng chance na maging boses ng buhay mo. Mahal kita, Carla. Banggit nito habang sinusuot ang isang singsing sa mga dalari nito. Napaiyak si Carla. Tears of joy.